Balak mo bang mag-hiking this 2026? Kung oo, nasa tamang video ka. Hi fellas, it's me again, Jessa. Welcome sa Tipid Taste and Trails where every bite and step is worth your money. Plus, food and travel ratings na may kasamang guide and tips. We left here sa Manila around 2 a.m. and then nakarating kami sa Itogon, Benguet ng 9 a.m. Pumiyahe pa kami ng 30 minutes para makarating sa registration area ng Mount Ulap. Dito nakilala namin ang magiging tour guides namin na sila Kuya Bryden and Kuya Jet. Nag-register lang kami dito and started our warm-up. Syempre super kailangan yan kasi katawan talaga natin ang gagamitin natin para sa hiking na to. After warm-up, sinabihan lang din kami ni Kuya Bryden about sa mga magiging stops namin. Tamang pagtatapon ng mga basura, designation ng mga CR, environmental fee, and camping fee. Lahat ng yon kasama sa mga binayaran namin na 3K pesos. Check nyo tong vlog ko. Bago tayo umakyat, syempre don't forget to ask guidance and protection from God para walang mangyaring masama during the hike. We started our trek at around 11 a.m. kaya medyo mainit na dito. Kaya I suggest na agahan ninyo ang pagpunta para di ganun kainit ang pag-hiking ninyo. Dumaan lang muna kami dito para sa pangalawang registration for environmental fee. And here we are, wala pa atang 200 meters, nakakapagod na. Parang sumusuko na yung mga paa ko. Well, di natin susukuan to, paninindigan natin to. Ito ang mga magiging stops natin. Tomtombek kung nasan tayo ngayon, Ambanaw Paway, Gungal, Mount Ulap na kung saan doon tayo magka-camping, Pongol Boreal Cave, and Santa Fe. So ito na talaga, start na tayo with this breathtaking view. Grabe hindi siya madali. Puro paahon ang lalakarin mo kapag sa simula. Tapos ang lalaki pa ng mga bato. Kaya if mag-hiking ka, hindi ka lang dapat physically fit, dapat mentally and emotionally fit ka din. Nakakapagod man tong ginagawa namin, nag-e-enjoy naman ako. Sa sobrang enjoy ko nga, di ko na malayang nakaka 2 kilometers na pala kami sa paglalakad. And we made that for about 44 minutes lang from the start of our trek. We stopped by here para makapagpa-picture na din and konting pahinga. Medyo swerte lang kami kasi halos kami-kami lang ang nandito. Wala na kaming ibang grupong kasabay umakyat kasi nauna na pala sila. Perks of being late pala to. Few more lakad pa at nakaka 3 kilometers na kami. Take note 9 kilometers pala tong whole trek na to. And after a few minutes, nakarating na rin kami sa first peak natin, ang Ambanaw Paway. Dito, pwede ka rin mag-camping. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad and okay din pala kapag inuunahan mo yung mga kasama mo, no? Nakakapag-take ka ng videos nang ikaw lang ang nasa frame. Nakakausap mo din minsan yung mga puno na para bang may sasagot sa'yo. Di ko na din namamalayan dito na nakaka 4 kilometers na pala ako. Habang naglalakad kami, medyo napapansin na din namin na kumakapalang fog. So ayun, umulan na nga. Pero normal lang to ha. Kaya if plano mong mag-hiking, huwag kakalimutan ng kapote. Isa sa mga mistake ko talaga dito ay hindi pagdadala ng kapote. Akala ko kasi ay hindi uulan, napaka-unpredictable pala ng weather dito sa bundok. Our tour guide advised us na ipagpatuloy na ang paglalakad baka kasi lumakas pa at delikado. But after a few minutes ng paglalakad, nawala na din yung ulan. O diba, isolated case lang yon. Bilang isang may fear of heights, nakakalula din talaga dito. May mga daan na makikipot, maling hakbang mo lang, kwento ka na lang. 5 kilometers and still kicking. May madadaanan ka din pala ditong Honesty CR kaya no worries if kailangan mong mag-CR. Few minutes later, nasa Gungal ka na the second peak. Ito pala yung do's and don'ts nila, basahin nyo na lang. Since kami na lang na grupo yung nandito, we took our time para makapagpag-picture kaso walang clearing. Pero okay lang, ang sarap pa din naman sa feeling kapag nasa tuktok ka. May area na walang clearing, may area naman na tanaw mo ang mga kabundukan. Parang life lang, hindi pa laging malinaw ang daan pero dapat tuloy pa din sa pag-akyat despite your doubts. So ayun na nga, for the walk ulit tayo at inunahan na naman natin sila. Bida-bida kasi tayo. Kailangan nakastrava ka din pala sa pag-akyat para ma-check mo yung pacing mo. Pero since it's my first time, di ko siya naisip. Next time na lang. OMG, nakaka 6 kilometers na pala kami. Medyo nahingal na rin ako dito pero the pain is painless. Yung tipong literal na hindi nakakapagod yung pagod ko kasi ang gaganda ng mga tanawing nakikita ko. Pahinga muna tayo habang hinihintay yung mga kagrupo ko. And ayan, finally nasa campsite na tayo. Dito tayo matutulog tonight. We decided na tomorrow morning na lang pumunta sa summit para makapagpahinga na rin kasi since 3:33 PM na kami nakarating dito. Reminder lang pala ha, sobrang hina ng signal dito kaya perfect to for bonding experience. Kumain lang din ako, then picture taking, then pahinga na for tomorrow's trek. Dito pala sa campsite na to ay may mga stores dito. Medyo pricey nga lang siya kaya I recommend na magdala na lang kayo ng mga pagkain ninyo para iwas gastos. May narerentahan din ditong tent and blanket and may CR din sila dito kaya no worries. I woke up around 7:30 AM, nag-breakfast, naghilamos, nag-sunscreen, nag-ayos ng tent and ng mga gamit. Then diretso na sa summit. Mula sa campsite, aakyat ka pa ng ganito kataas so kailangan mo ng maraming energy. And at last, nasa Mount Ulap Summit na tayo. Wow, just wow. Mapapa-inhale, exhale ka talaga. Ito talaga yung patunay na you will never reach the top without overcoming the obstacles you went through. O diba, napa-life lesson pa.
So ayun, this is the time na pababa na kami. Sabi ng mga kasama namin, mas lalong challenging ang pababa kasi di mo kontrolado ang mga daanan kasi nga pababa. So more careful dapat tayo. And pinaka-regret ko dito ay yung hindi ako nakabili ng trekking pole. Kaya nadulas ako ng isang beses. Pero wag kayong mag-alala, ang maganda dito, may mga mahawakan naman para hindi ka madulas. Sobrang ganda din ng mga makikita mong view dito pababa. Breathtaking pa rin and nakakawala ng pagod. So ayun, nakaka 8 kilometers na pala kami on our way to our last kilometer. Nagpahinga lang din kami dito sa store ni ate and bumili kami ng ice candy na kaka-refresh. Ang dami ko din palang dogs na nakita dito. Super cute nila. Hindi ko rin napigilan yung sarili ko kaya pumitas na ako ng sunflower dito. Kahit saan kasi may makikita kang sunflower. Eh, ang mahal neta sa Maynila. So we continued our trek until we saw this tarpaulin na may nakalagay na We Conquered Mount Ulap. OMG, I'm proud of myself. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa madaanan namin tong mini bridge na to na medyo takot ako kasi takot talaga ako sa ganito. Ang dami ko ding nakitang mga flowers. Gusto kong kunin kaso baka masita ako. And finally, I finished the 9-kilometer hiking in Mount Ulap. This is the hardest 9-kilometer na natapos ko so far. Parang katumbas na ata to ng half marathon na natapos ko noong 2025 eh. Kaya masasabi kong one of the best to. Hanggang sa makababa kami ay super ma-appreciate mo pa din talaga yung mga madadaanan mo. Super nakakapagod pero worth it siya. Kaya I awarded myself a coconut drink. After the whole journey, naligo lang kami dito sa mga available CR malapit dito sa kung saan tayo lumabas. Super lamig nga lang ng tubig pero at least mabango tayong uuwi. Kaya kung tatanungin ako kung worth it ba ang pag-akyat sa Mount Ulap, my answer is super worth it, babalik ako dito. Kaya kung gusto mo pa ng mga travel vlogs na katulad nito, like my pages and let's explore together nang hindi masasayang ang effort and time mo. Hello! Sa family ko dyan sa Maynila, dito na po ako sa tuktok. Ang saya-saya! Nagyan ang jacket at CD! Woo! Physical Asia! Yeah, Physical Asia, Team Philippines! Woo! Kaya natin to. Yung mga ka-team ko nasa baba, okay na po. Thank you po.